Abayahawa, Isaya Awasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Bawakwar tawag sa ating mga viewer natin sa YouTube channel. Nandito na tayo ulit sa isang talakayan. Dahil minsan wala kami dahil sobrang busy. Ngayon, bakante na ulit. So, ang topic natin, ito po, Gadriel was the third of the 5 Satans who deceived Eve. Si Gadriel ang ikatatlo sa 5 Satanas na nanlinglang kay Eva. Bago tayo magsimula, ay tayo'y manalangin, Pastor Richard. Okay, let's pray. At sa hapong ito, patuloy tayong sama-sama manalangin. O aming Abayahawa, ang tunay na nagpapala ang lahat ng mga nabubuhay. Sa iyo ang karangalan at kapurihan sa hapong ito. At sa aming pag-aaral, buksan po ninyo ang pangunawa ng lahat ng makaririnig ng aming pag-uusapan. Ikaw na siyang nagsimula ng lahat ng ito, ang patuloy na makapagkakaloob ng unawa sa lahat ng iyong mga pinili at hinirang. O aming Ihawa, ikaw lang ang dapat maitaas sa aming kalagitnaan. Ang papuri, pagdakil at pagsamba ay nararapat lamang sa iyo sa pangalan ni Mashiach Yahweh siya na aming tagapagligtas. Yaman. So, ang gagamitin nating kasulatan, yung original Hebrew. Na mayroong sa Ethiopia ay 120 books. Sa 66 book kasi wala ang Book of Adam. Binawasan nila, pero sa original Bible nandoon ang Book of Adam. At saka sa Book of Genesis, gilinaw po sa original, gamit ang original Paleo Hebrew Bible, at doon natin nalaman kung sino talagang nagtanim ng the tree of knowledge, good and evil. Yaman. Hindi pwede si Hawa ang nagtanim, tapos kung siya ang nagtanim, siya rin magsira sa kanyang nilikha. So ngayon, simula na tayo. Basa. Ang aklat ni Enoch, Kabanata 69, verse 3 to 12. Ang mga pangalan at tungkulin ng mga nahulog na mga anghel na mga satanas. Ang lihim na panunumpa. At ito ang mga pinuno ng kanilang mga anghel. At ang kanilang mga pangalan at ang kanilang mga pinuno sa daan-daan at higit sa 50 at higit sa 10. So, ang mga fallen angel, bago sila naging fallen angel, may mga under sila ng mga angel na higit 100, 50, at saka higit 10. So, ito yung mga nahulog na mga anghel nga naging satanas. Alamin natin kung ano itong mga pangalan nito. Basa. Ang pangalan ng una ay si Jekon. Sa makatuwid bagay, ang nagligaw sa lahat ng mga anak ni Adahaya. At ibinaba sila sa lupa. At iniligaw sila sa pamamagitan ng mga anak na babae ng mga tao. At ang pangalawa ay pinangalanang Asbel. Siya'y nagbigay ng masamang payo sa mga banal na anak ni Alahaya. At iniligaw sila na anupat kanilang dinumhan ang kanilang mga katawan ng mga anak na babae ng mga tao. At ang pangatlo ay pinangalanang Gadriel. Siyang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng hampas ng kamatayan. At nilinlang niya si Eva. At ipinakita ang mga sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao, ng kalasap at ng damit ng baluti, at ang tabak para sa pakikipagbaka, at lahat ng sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao. Basa. At mula sa kaniyang kamay
magsulat gamit ang tinta at papel. At sa gayon, ay marami ang nagkasala mula sa kawalang hanggan, hanggang sa kawalang hanggan, at hanggang sa araw. Tuloy pa natin. Basa. Sapagkat ang mga tao ay hindi nilikha para sa gayong layunin, upang magbigay ng konfirmasyon sa kanilang mabuting pananampalataya sa pamamagitan ng panulat at tinta. Sapagkat ang mga tao ay nilikhang eksakto tulad ng mga anghel, sa layunin na sila ay magpatuloy na dalisay at matuwid. At ang kamatayan na sumisira sa lahat ay hindi maaaring humawak sa kanila. Ngunit sa pamamagitan nito, ang kanilang kaalaman, sila ay namamatay. At sa pamamagitan ng kapangyarihan nito, inuubos nila ito. Tuloy pa natin, ha? At Teka. mula, May pa-atros pala yan. Ayan, ito ang last. at ang ikalima ay pinangalanang kasabihan. Ito ang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng masasamang pananakit ng mga espiritu at mga demonyo. At ang mga pananakit ng imbrayo sa sinapupunan upang ito ay mawala. At ang mga pananakit sa kaluluwa ay mga kagat ng ahas. At ang mga pananakit na dumarating sa tanghaling init, ang anak ng ahas na nagngangalang Tain. Pero mo ha, hindi na sanang graduation. Dahil hindi na kailangan mag-aral. Wala tayo magsuldi. Dahil, pero mo ha, Mag-aral. sabay-sabay ang graduation buong mundo eh. Ano? Kasi hindi na kailangan yung panulat, gano'n. Okay, Pastor Richard, ikaw salita. Okay. So, ayon po sa nabasa natin sa aklat ni Enoch, tunay nga na ang tao ay dinisenyo ni Abay Hawa, katulad ng anghel na eksakto. No? Hindi na kailangan dapat tayo mag-aral. So, dahilan sa sa ginawa ng mga anghel na ito na naging mga satanas, dito inilagay tayo sa sobrang napakahirap na paraan ng pagtuklas ng mga karunungan. Ayan. Kabilang tayo sa mga nagpapakahirap maging dalubhasa sa agam at iba't ibang klase ng mga aralin na kapag hindi mo to nakaya, talagang hindi ka papasa. Yan. Kaya minsan tinatampulan ng yung balik doktor yan. Salit na balik doktor yan, balik doktor yan. Bakit? Kasi hindi nakagraduate eh, kaya nga balik. Yan. So, napakahirap pala na naging ganito ang sistema ng sangkatauhan. Kung hindi sana nagkaroon ng ganitong mga kasaysayan, hindi sana pala tayo magpapakahirap mag-aral. Kaya mga kababayan po natin, huwag po kayo manghinayang kung kayo ay nag-aaral tapos di kayo nakagraduate. Kasi talagang panglupa lang yan. At darating ang panahon ay ibabalik din sa atin ng Abay Hawa yung tunay na layunin niya sa atin. Ang iba nag-graduate sa pagkananay. Ang iba naman naglokdo ng kalabasa. Naglako. Naglokdo ng kalabasa ang iba. So, pero hindi pala design yun eh, gano'n. Kaya lang, itong mga fallen angel kasi, ng mga babaero to eh, bumaba ang asawa ng tao eh, ng anak ng mga tao. Si Bilyar, hindi babaero si Bilyar. Mataas ng pride niya, ayaw mag-bow down kay Adan. At saka yung 6 na klaseng angel, ay sumunod din sa kanya, natuwa din, ayaw din mag-bow down kay Adan. Binagsak sila. Dahilan na mga apostata sila. Ayaw sumunod sa sinabi ni Hawa. Eto naman, hindi. Bumaba. Talagang na-inlove ng mga babae sa labas, sa baba. Bumaba sila, nag-asawa. Ito si Gadriel, siya rin ang naglinglang kay iba. Ituloy natin, ha? Matindi ang karanasan. Ayan. Satan's name is God. Kasi, ang akala kasi nila, sikat pa naman ito sa buong mundo itong God eh. May
may awa si God sa akin. Oh, yan, anak ako ng God. Oh, I'm the children of God. Anak ka pala ni Satanas. Oh, kasi ito kasing God nito, hindi naman to basahin to God, ugod yun. Kasi ang grammar kasi ng O, maging alang siya, may kasunod ng dalawang konsonan. Oh, ito ang God na binanggit sa Isaiah 65:11. Oh, tingnan natin. Isaiah, ito yun, original galing sa Paleo Hebrew. Basa. English lahat? Uy, bakit may English? O yan. Isaiah chapter 65, verse 10 to 11. Ang aking mga lingkod ay maglilingkod sa akin, at kanilang aakayin ang mga tupa at baka sa pastulan, sa kapatagan ng Saron sa kanluran, dahil hinahanap ako ng aking mga tao. At ikaw na nakalimot kay Yahweh, na nakalimot sa banal na bundok, at sumamba kay God, ang huwad ng makapangyarihan ng swerte at kapalaran. Gusto kasi nila dito, kasi swerte kapalaran to eh. Ito yung pinangalanan ni Shelpa sa anak nila ni Jacob, si God. Kasi idolatry na God. Yung isa sa tribe of Judah, si God. A tribe of Israel, si God. Dito. Eh, sino yan si God? Tingnan mo sa English, ha? Kung tingnan natin sa English. Si God ay the false deity of luck and fortune. Pero actually, hinahanap rin siya sa mga tao. May mga tao talagang matino na hinahanap ako ng aking mga tao. Hinahanap talaga ang tunay na pangalan na Yahweh, hinahanap. Pero ito namang nakalimot kay Yahweh at nakalimot sa banal na bundok, sumamba kay God, na huwad na kapangyarihan, huwad na deity, kasi gusto nila itong swerte kapalaran, kasi material things, pira-pira lang. Pira-pira lang hinahanap. May pampaswerte daw eh. Pagpaswerte. Ngayon, itong 5 Satan, sila yung 5 Lucifer. And of the book of Enoch refers to the collection of the 5 jinn. Asbel, Gadriel, Kasadya, Inimwe, and Jikon as the 5 Satan. So ito yon sila. Ngayon, sabi naman itong mamang ito, pinaka-leader ng Katoliko ngayon na puting Santo Papa, mayroong itim na Santo Papa Black Pope. Sabi nito, Lucifer is God. Ganda si Lucifer. Kasi si Lucifer, si Sita naman talaga yan Declared by Pope Francis. Sino si Lucifer? Siya yung God, siya yung Satan. So, maraming hindi nakaintindi dito. Akala na wala lang to, okay lang to. Kasi hindi malalim ang kanilang pag-aral dahil hindi nila alam ang Hebrew Bible. Ngayon, ano ba ang nakalagay sa original pangalan? Sa English nga, basahin. Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, Alahayam created the heavens and the earth. Alahayam yan ha. Alahayam. Alahayam yan. Pero pag i-translate mo, gagamitin ang translator ng Googles, lalabas dito God. Kasi nakaprogram na nga, i-edit mo lang. Kasi sabi ko, kapag ikaw ay translator, marunong ka magbasa dito. Dahil minsan, sa ibang ang God dito, hindi rin alahayam doon, alahayak, minsan alahay lang. Puro ka lang alahayam ilagay dito, kahit nakalagay dito, alahayak, o alahayakab, o either alahay. Na kailangan talaga marunong magbasa. Yan. Ngayon sa Tagalog, ito, alahayam pa rin, Sa simula, nilikha ni Alahayam ang mga langit at lupa.
Gayong ginawa lang modern, sa simula nilikha ni Elohim. Maraming mga Hebrew-Israelite, kayong nanonood ng mga rimlan Hebrew-Israelite, na kulang sa aral, aralin ninyo ang Paleo-Hebrew, Ancient Hebrew. Pag doon kayo sumandal sa modern Hebrew, ang modern kasi gawa na yan ng Masoretic. Ibig sabihin, mga lahi ni Esau, mga Edomites. Hindi yan Hebrew, totoong Hebrew. Ang gusto nila, Elohim. Kasi si Elohim ay fallen angel yan. Reptilian yan. Ang ulo ay ano? Ahas. Babae siya na ahas. Oh, si Elohim. May mata sa noo. Anunnaki yan. Doon sa Sumerian tablets, Anunnaki. Anunnaki. Basa. Ang aklat ni Adan. Ang mga bahagi ni Adan at Eva sa paraiso. Kabanata 15.1. At si Eva ay nagsimulang umiyak at sinabi niya, ngayon, makinig kayo sa akin, mga anak ko. At sasabihin ko sa inyo kung paano tayo nalinlang. Ito ay nangyari nang iyong ama ay nagbabantay sa kanyang bahagi ng paraiso, ang silangan at ang ilaga. Habang binabantayan ko ang sarili kong bahagi, ang kanluran at tiwog at ang dyablo ay dumating sa bahagi ni Adan at may mga hayop doon. Sapagkat hinati rin ni Yahweh ang mga hayop sa pagitan natin. Lahat na lalaki ay ibinigay niya kay Adan at lahat na babae ay ibinigay niya sa akin. At kanya-kanya kaming pinakain ang sarili naming binantayang hayop. Yan ang nangyari nila ni Adan ni Eva sa Garden of Eden. Sila ang nagpapakain ng mga hayop. Ang lahat ng babaeng hayop ay si Eva ang nagpapakain. Ang lahat ng mga lalaking hayop ay si Adan. Sa Garden of Eden yan, ha? May trabaho sila doon. Hindi sila wala silang ginagawa. May ginagawa sila Hindi doon. pala kuyakoy. Oo. Si Gadril ay si Bilyar. Ang aklat ni Adan yan, ha? Iba yung ang aklat ni Adan ni Eva. Iba rin yun. Ito, kay Adan lang to, aklat. Ngayon, ito, kwento to ni Eva sa kanyang mga anak kung paano sila nalinglang at paano sila nadaya daw ni Satanas. Kininto to. Ito ay kwento na to ni Adan, ni Eva sa kanyang mga anak nila ni Seth at saka yung mga anak ni Seth. Okay, tuloy. Pakinggan natin kwento ni Eva sa kanyang mga anak. Basa. Ang aklat ni Adan. Ang pagkikita ni Satanas sa halimaw. Chapter 16.1. Nang dumating ang dyablo sa bahagi ng iyong ama, tinawag ng dyablo ang ahas at sinabi sa kanya, bumangon ka at lumapit ka sa akin at tuturuan kita ng isang katakinabang na salita. Pagkatapos, dumating ang ahas at sinabi ng dyablo sa ahas, naririnig ko na ikaw ay higit na matalino kaysa sa lahat ng hayop at ako ay naparito upang subukin ang iyong karunungan. Sapagkat si Adan ay nagbibigay ng pagkain sa lahat ng mga hayop, gayon din sa iyo. Yan, nag-usap na si Satanas. Sino to? Si Gadril to eh. Si Gadril to. Kausap ni Ahas. Na ganon. Pumunta siya doon sa binabantayan ni Adan kasi mga lalaki. Lalaking ahas yung kausap ni Gadril dito. Hindi babae. So, alam niya na sa lahat ng mga hayop, ang ahas ang matalino. Tuloy na yung kwento, ha? Basa. Kapag ang lahat ng hayop ay dumating upang yumukod sa harap ni Adan, araw-araw, at mula umaga hanggang umaga, araw-araw, ikaw din ay pumupunta upang yumukod.
sa mabuting bunga ng paraiso. Ngunit halika at makinig sa akin upang mapaalis natin si Adan sa pader ng paraiso tulad ng nasa labas tayo. Baka makapasok ulit tayo sa paraiso. At sinabi sa kaniya ng ahas, paano natin sila maibubukod? Ang dyablo ay sumagot at sinabi sa ahas, papasok ako sa loob mo para ako ay magsasalita sa babae sa pamamagitan ng iyong bibig ng isang salita na sa pamamagitan ng ating dalawa ay dayain natin sila. Nag-usap na si Satanas, si Gadriel at saka si ano, si Ahas ha. Malinaw. Kasi ang sabi naman ni Gadriel, pinakain kayo araw-araw tapos yumukod pa kayo kay Adan. Oh, kasi yun talagang ayaw ng mga angel na mag-bow down kay Adan eh. Na bakit nagba-bow down kayo? Mas matanda ka sa kanya, una kang nilikha sa kanya. Tinuturuan pa ang ahas na huwag mag-bow down kay Adan. At bakit yung pagkain ninyo, may mababa kaysa pagkain nila ni Adan? Dapat yung masasarap dong pagkain doon sa paraiso. Talaga ito, magaling talaga mag-intriga itong Satanas na to eh. Oh. Mahirap. Oh, madaling manira eh. Okay, tuloy na yung kwento. Basa. Ang aklat ni Adan, ang paglapit ng serpiente sa paraiso. At silang dalawa ay nagsama-sama at pinabayaan nilang nakabitin ang kanilang mga ulo sa dingding ng paraiso sa oras kung saan umakyat ang mga anghel upang yumukod sa alaya. Pagkatapos ay binago ng dyablo ang kanyang sarili sa larawan ng isang anghel. Pinuri niya ang mga papuri ng mga anghel at nakatingin ako sa pinanggalingan ng tinig para marinig ko ang mga papuri. Tumitig ako at nakita ko siyang parang anghel at bigla siyang nawala. Ito kasi yung mga fallen angel, wala na silang anyo ng angel nilang noon na nawala na sa kanila. Kasi binagsak na sa lupa. Yun yung sinabi ni Villar eh, na kailanman di niya paniwalaan na naglakad na siya sa lupa. Ngayon, pero may power sila, nag-anyo naman uli ng angel. Kunwari, nagpuri din at saka nag-bow down din kay Alahayam. Oh, yumuko din kay Alahayam. Nagkunwari, mag-disguise eh. Kasi yun man talaga, mag-bow down, magpuri. Kaya lang ang problema itong mga tao na nakakilala kay Abay Hawa, nagkakilala na bautismo hanggang doon lang, hindi na mag-bow down sa araw ng Sabat, ay na umaatin na upang mag-bow down sa simulang pagsamba. At hindi na nakinig salita ni Alahayam. Pag ganyan klaseng tao ka, alam mo, hindi ka talaga anak ni Alahayam. Hindi ka elect before the foundation of the world. Anak ka ng fallen angel. Kasi yung ugali mo, kapariho kay sa ugali ng fallen angel. Kunwari, disguising, kunwari. Pero iba ang motibo. That's why na, huwag kayong maasa, kayong nakikilala kay Abay Hawa, kunwari naglilingkod kayo, pero wala kayong tiyaga, hindi kayo nagtiis, bagsak nyo, imperno pa rin. Pasensyahan na tayo ha, sinabi kong totoo, kaya wala akong sagutin sa inyo pagdating ng huling araw. Baka sabihin nyo, wala naman sinabi si Bishop sa amin, eh, ganun pala eh. May sinabi ako para at least hindi na nyo ako masumbatan. O, tuloy tayo. Basa. Sapagkat siya ay lumabas upang dalhin ang ahas. At sinabi niya sa kaniya, bumangon ka at pumarito ka, at ako'y papasok sa loob mo, at aking sasalitain sa iyong bibig ang nararapat mong sabihin. Siya ay pumasok sa loob ng ahas upang pumunta malapit sa pader ng paraiso, at ang dyablo ay nadulas sa loob ng ahas at pinahintulutan niya ang kanyang ulo na
babae, ikaw na nasa paraiso ng kasiyahan at mga bulag, lumapit ka sa akin at sasabihin ko sa iyo ang isang lihim na salita. So, pagtingin ni iba doon, hindi na si Gadriel ang nakita niya, yung Satan. Ahas na nakita niya kasi nasa loob na siya. Eh, pagpasok ka na sa ahas, nadulas pa siya sa loob eh. Nadulas pa. Si Satanas sa loob ng ahas. Okay, tuloy tayo, basa. At nang ako ay dumating, sinabi niya sa akin, Eva, at sinabi ko sa kanya, narito ako. Sumagot siya sa akin at sinabi sa akin, ano ang ginagawa mo sa paraiso? Sumagot ako at sinabi sa kanya, itinakda ako ng alahayam na bantayan ang paraiso at kumain ito. Sumagot sa akin ang dyablo at sinabi sa akin sa pamamagitan ng bibig ng ahas, mabuti, tapos. Kumakain ka ba ng bunga ng bawat puno na nasa paraiso? Ako ay tumugon sa kanya at sinabi sa kanya, oo, kinakain namin ang lahat ng bunga maliban sa isang puno lamang na naririto sa gitna ng paraiso. Sapagkat iniutos sa amin ni Alahayam, huwag kumain niyaon upang hindi kami mamatay sa kamatayan. Ayan. Ito So, nagkausap na si Satanas, si Gadriel at saka si Iba. Pero si Gadriel nasa loob ng ahas. So, ang alam ni Iba, ang ahas yung kausap niya. Pero wala siyang alam na si Satanas nasa loob niya si Gadriel. Kasi nasa Bukobinok, si Gadriel ang nangdaya kay Iba eh. Hindi natin mapagbintangan si Bilyar. Kawawa na mapagbintangan natin si Bilyar, lalo na si Carlos. At saka si Mane. Nagapos na ngayon sa Fifth Heaven eh. Sabi ng Bukobinok, si Gadriel ang nandaya kay Iba. Si Gadriel yan nga, nasitan. Marami nga sila sitan eh. Okay, tuloy tayo. Basa. Ang aklat ni Adan, pagtukso kay Eva. Nang magkagayoy sinabi sa akin ang ahas, ako ay nababagabag para sa iyo, sapagkat ikaw ay katulad ng mga hayop. Ang alahayam ay naninibugho sa iyo, at hindi kaniya pinahintulutan. Ngunit ako, hindi ko ninanais ang iyong kamangmangan. Sa halip ay halika, kumain at makikita mo ang kaluwalhatiang sasayo. Gayunpaman, sinabi ko sa kanya, natatakot akong mamatay. Marahil, gaya ng sinabi ni Alahayam. Ang galing magsalita si ano no? Si Gadriel, si Satan. Ang galing magsalita, mangling lang. Yung mga ngaral magaling magsalita. Halata yan na ano yan, kay Satan yan eh. Yun pa naman gusto ni Joey ba yun? Yung magaling magsalita. Nako, pag yun ang gusto mo magaling magsalita, ay yung sablay pa namang mga turo, wala sa wala, linglang ka pa rin. Kasi si Satan magaling talaga magsalita, pero kailangan ano ang tama-tama, huwag kang magpadala sa magaling na salita. Maraming lalaking magaling magsalita, marami siyang babaeng nabuntisan dahil sa galing niyang magsalita. Okay. O, tuloy. Sumagot sa akin ang ahas at sinabi sa akin, ano ang kamatayan? At paano namamatay ang isang tao? Ang kamatayan ay buhay. Sumagot ako sa kanya at sinabi sa kanya, hindi mo anak. Siya ay tumugon sa akin at sinabi sa akin, ang alahayam ay buhay. Para lamang ikaw ay hindi mamatay. Ngunit sa sandaling ikaw ay kumain, ang iyong mga mata ay madidilat, at ikaw ay maturuan tulad ng alahayam tungkol sa mabuti at masama. Alam ng alahayam na ikaw ay magiging katulad niya na alahayam, at ang alahayam
Dahil doon ay sinabi sa iyo ng alahayang, huwag kang kumain niyaon. Diba? Yan. Ang galing, no? Ang layo doon sa Dr. Eden Ang biro mo ang galing ni Sitan Manlinglang ha. Sabi niya ang kamatayan ay buhay. Huwag kang maliwala na kamatayan ay mamatay. Ang kamatayan ay buhay. Nagkaroon pa ng another definition ng kamatayan. Ang kamatayan daw ay buhay. Okay, tuloy tayo. Detalyado Tingnan dyan. mo ang puno at tingnan ang kaluwalhatian sa paligid nito. Tungkol sa akin, nang ako'y makaalis at nakita ko ang kaluwalhatian nito sa palibot nito. Pagkatapos ay sinabi ko, ang punong ito ay mabuti, at ang bunga nito ay kilala sa aking paligid. Gayunpaman, natatakot akong iunat ang aking kamay at kunin ito. Ngunit ikaw, kung hindi ka natatakot, ilabas mo ito sa akin at kakainin ko at malalaman ko kung ang iyong salita ay totoo o hindi. Sumagot ang ahas at sinabi sa akin, halika, buksan mo ang tarangkahan at ibibigay ko sa iyo ito. Nasa labas So, pala. may gate ang paradise eh. May trangkahan. Buksan mong trangkahan, pinto. Strong, ano to? Bigyan mo rin ng ano. Gano'n, tuloy. Ang aklat ni Adan, pagpasok ng ahas sa paraiso. At nang ako ay umalis upang pagbuksan siya ng pintuan, at siya ay nakapasok sa paraiso. At nang siya ay nakapasok sa paraiso, at pagkatapos siya ay huminto ng kaunti. Sumagot ako sa kanya at sinabing, bakit ka tumigil? Ngunit siya, aking mga anak, ay nagsimulang gumamit ng panlilinlang sa akin. Sumagot siya sa akin at sinabi sa akin, kung itinigil ko ito ay dahil nagbago ang isip ko. Dahil sa takot na, baka kung bibigyan kita nito at iyong kainin, at ang iyong mga mata ay madilat, at ikaw ay magiging katulad ng alahayam, at malalaman mo ang mabuti at masama, at ikaw ay magiging mapagmataas at maiinggit kay Adan, at hindi mo siya papakainin niyaon, at siya ay magiging tulad ng isang hayop sa harap mo, gaya mo sa harap ng alahayam. Wow. Talagang pahanin lang. Ang galing, no? Kasi yung pinasukan niyang hayop, ahas, matalino din kasi magaling talaga sa huminto pa sa kunwari. Bakit nagbagong isip ko? Baka naman magyabang ka, baka naman oo. Para magkaroon si Iba ng pakainin niya si Adan, saka para magkaroon siya ng interes. Magkaroon siya ng interes. Kunwari naman ito si Sitan, si Gadrel, sa ahas, na mabait siya, na may konsensya sa kunwari. Mahilig pala to sa self-stalker. Okay. Galing mabinta. Tuloy. Sapagkat ang alahayam ay naninibugho sa iyo. Kung nais mo, sumumpa ka muna sa akin na kung papakainin kita nito, hindi ka magseselos kay Adan na iyong asawa. Ngunit papakainin mo siya nito at ibibigay din ito sa kanya. Sumagot ako sa kanya at sinabi sa kanya, hindi ko alam kung paano ako manunumpa sa iyo. At sinabi niya sa akin, sabihin mo, ako ay sumusumpa sa pamamagitan ng mga halaman ng paraiso at sa pamamagitan ng mga kirubin na kinauupuan ni Yahweh, na kung saan siya'y bumaba sa paraiso, na kung kakainin ko ito at malaman ko ang mabuti at masama, ay hindi ako magseselos, kundi ibigay ko din ito kay Adan. At nang ako ay nakapanumpa, na binigyan niya ako ng bunga ng puno at kinain ko ito. So ang kumuha pala, ang
ahas, binabay sa kanya. Hindi pala si iba ang direktang kumuha. Inabot na niya, oh, ito. Kasi yung ahas na yun, may kamay pa noon eh, may paa pa eh. So, Mali yung drawing. Kasi iba yung kumuha ng mansanas. Doon sa mga drawing. mali yung niya. drawing. Mali. Si Satan talaga, yung ahas talagang kumuha. Kasi may kamay pa siya noon eh. Malaman natin mamaya, inalis ang kamay nila. Kamay niya pag ano. So, kita mo yung strategy ng ahas na sige, manumpa ka. Sabi naman ni iba na, hindi ko marunong manumpa. Paano ba? Sabi niya, ito. Tinuruan pa paano manumpa. Oh, para kasi nanumpa na para na gagawin niya na papakainin talaga niya si iba si Adan para dalawa silang maging gano'n. Yun ang pinaka-purpose ni Gadriel doon eh na para makakain din si iba para dalawa silang ano. So wala ito sa doctorated. Wala. Tuloy. Ang aklat ni Adan, ang Inalis. pagkilala ni Eva sa kanyang kasalanan. Naghahanap ako ng mga dahon upang matatakpan ang aking kaubaran. Yan na. At wala akong nasumpungan sa lahat ng mga puno. Sapagkat sa sandaling ako ay kumain, ang mga dahon mula sa lahat ng puno ng paraiso Nahulog. ay Tuyo. nahulog at natutuyo. Sumpa talaga. Kumuha ako ng ilan at gumawa ako ng isang panakip para sa aking sarili. At tumayo sa tabi ng punong kahoy na aking kinain. Yan ang nangyari aking mga anak. Ako ay natakot dahil sa sumpa na aking isinumpa sa pamamagitan ng paraiso at kung saan sinabi ko, pakainin ko rin si Adan mula rito. Oh, yan. Pero mo pagkain ni iba, nalaglag ang mga dahon. Tuyo. Oh, nalaglag ang mga dahon sa puno eh. Namatay ang mga puno. Oh, namatay pa ang ano. Hindi, pag namatay ang puno, tuyo ang mga dahon yan eh. Oh, tuyo. So, kumuha lang sila, nagitakpa niya. Ngayon, tingnan natin pagdating ni Adan, ha? Basa. Ang aklat ni Adan, tukso ni Adan, at dumating ang iyong amang si Adan. Ganito ang naisip niya, na isang halimaw ang pumasok sa paraiso. At sinabi niya sa akin, ano ang iniisip mo? At bakit mayroon kang dahon ng igos na ito sa iyong sarili? Sumagot ako sa kanya at sinabi ko sa kanya, may gusto kong sabihin sa iyo. Hanggang ngayon ay para kang hayop. Nang aking naunawaan na kung saan sinabi ni Yahweh sa akin, huwag kumain ito. At nang makita ko ang kaningningan nito, kinuha ko ito at kinain ko. At alam ko ang mabuti at masama. Ngayon, kumain ka rin niyaon at ikaw ay magiging katulad ni Alahayam. Nalimutan. Oh, yan. Created sila ni Abay. Yung binigyan pala siya ng ahas, pagkatapos kumuha pa mismo si iba para kumain. Nagdagdag pa siya kain. Kasi sabi niya, kumuha din siya kumain. Noong una kasi yung ahas nag-abot, kumain. Sarap pala ito. Kuha ba siya na mismo kumuha. Nakatayo siya sa tabi ng ano. So, yun pala. Pangalawang kain niya, siya na mismo nagpumitas. Pero magiging katulad ni Alahayam daw. Pero hindi nila alam. Kalarawan na sila ni Alahayam eh. Kawangis. Kaya ipapaw daw ng mga anghel sa kanila eh. Kasi Kasi kanya, maging ang mga hayop. yan ang nangyari. Walang alam kasi itong tadyang eh, kasaway. Tadyang kasi ito si Iba eh. Walang alam sa creation. Yung sama na eh. So, tuloy tayo ha. Basa. Sumagot si Adan sa akin at sinabi sa akin, natatakot ako na baka magalit sa akin ang Alahayam at sabihin sa akin, ang aking utos na ibinigay ko sa iyo, hindi mo ito tinupad. Ngunit sinabi ko, sa akin ang sisisihin ito. Kung tatanungin ka niya, sabihin mo, itong babaeng ibinigay mo sa akin, ang may kasalanan niyan. Tingnan mo ang lasa ng ng kaluwalhatiang ito. Pagkatapos ay binigyan ko siya nito at kinain niya iyon at naging katulad ko at kumuha rin siya ng dahon ng puno ng igos at
Oh, yan. Magkati yung puno ng igos ah. Ang nangyari, yung pagkain ni Adan, si Iba ang mismo kumuha na. Inabot niya kay Adan. Si Iba ang kumuha eh. Yan ang nangyari, pareho na sila. Kumuha nagpanakit sa katawan. Kaya ngayon sinabi ni ano, nung tinanong siya ng alaya, ang babae dito, dahil sa babae. Yan ang sabi ng babae na, kung tanungin ako, di sabihin mo na yung babae binigay mo sa akin, siya ang dahilan kung bakit ako nakakain. Ako ang sisihin. Walang kinatira. Oo, yan. Okay, tuloy. Ang aklat ni Adan, pagpasok ng alahayam sa paraiso. Yan. Pagkatapos nito ay narinig namin na Turuan na pala yan dyan sa mamaya. pamamagitan ng isang anghel, hinipan ang trompeta ng alahayam. Sila'y tinawag ang mga anghel at sinabi sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, halika sa paraiso at pakinggan ang hatol ng ating hahatulan. Si Adan ay nagkasala sapagkat ang alahayam ay darating upang hatulan tayo. Natakot kami at nagtago kami. At dumating ang alahayam sa paraiso na nakaupo sa mga kirubin. At ang mga anghel ay umaawit ng mga himno sa harap niya. Nang siya ay dumating sa paraiso, sabay-sabay na itinapon ng lahat ng mga puno ang kanilang mga dahon. At ang mga trono ay inilagay malapit sa puno ng buhay. So, pagdating ni Yahweh, yung mga anghel umaawit, So, kahit saan si Yahweh may mga awitan talaga. Himno. Music lover talaga si Aba Yahweh. Pero itong mga tapo na, laglag ang mga dahon talaga sa puno. Tuyok eh. Oo, lahat na. Sabay-sabay, Oo, sabay-sabay. Kasi yan ang nangyari. Oo. At ang mga trono ay nilagay malapit sa puno ng buhay. O yung tree of life. Tuloy. At tinawag ni alahayam si Adan at sinabi sa kanya, Adan, Adan, nasan ka? Naglilihim ka ba sa akin? O paano magtatago ang isang bahay na nagtayo nito? O bakit ka nagtago malapit sa puno ng paraiso? Nang magkagayo'y sumagot ang iyong ama at sinabi sa Yahweh, ako'y nagtago sapagkat ako'y natatakot. Ako'y hubad at ako'y nahihiya. Sumagot ang alahayam sa kanya at sinabi sa kanya, sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Tinalikuran mo ba ang utos na ipinigay ko sa iyo? Pagkatapos ay naalaala ni Adan ang aking sinabi. Huwag kang mag-alala, ako ang sisihin. At sinabi ni Adan, Yahweh, itong babaeng ibinigay mo sa akin, ang siyang nanlinlang sa akin. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at sinabi sa akin, anong ginawa mo? At naalaala ko ang salita ng ahas. At sinabi ko, ang ahas ang lumaya sa akin. Turuan na. Nagtuturoan na, no? Yan ang nangyari. Detalyado, Book of Adam, detalyado, Itong part Ang nila- Genesis shortcut, Ito lang yung part na inilagay nila sa Genesis. Yan na. Chapter 5 na yan. Chapter 5 verse 23.5. Yan lang ang inilagay nila sa Genesis. Yan lang. Sa aklat ni Adan, yan lang. Kasi doon, nagturuan din silang tatlo eh. Oo. Pero dito, detalyado ang kwento lahat, Detalyado. Yan lang yung part na yan ang inilagay nila. Oo. Kasi, pero mo 23. sabi ni Hawa, sino nagsabing hubad ka? Itong babae binigay mo sa akin, siya dahilan. Actually pala, kung hindi pala kumain siya si Iba at dumami tayo lahat, hindi tayo nagdadamit. Pero patulad din ng mga hayop. Iba mga hayop, nagdadamit ba yan sila? Yung kabayo, ang laki-laking titi niyang makita. Nahiya ba? Magtingin tayo, kakahiya ba sila? Hindi, normal lang. Oo, wala.
Kahit lahat ng hayop, walang nagdadamit, maliban lang sa Thailand na ginawaan nagdamit ang mga unggoy. Oo, wala. Ganon tayo siguro. Ganon tayo doon sa sa panahon na Oh, pero kaya lang, mataas tayo kasi kalarawan tayo ni Yahweh, Alhayam. Ngayon, hindi na pwedeng di magdamit. Nakakahiya. Parang, iba na ang tingin natin. Kasagwaan na, kasagwa na. Pero yung hindi nila nakaya ng tree of knowledge o the nebel, wala. Hindi naman mo mga hayop. Wala silang pakialam. Tingnan mo yung aso. Lahat, pati ipis, kabayo, baka, tigre, leon, walang mga damit yan, pero hindi sila nahiya. At tingnan mo rin, hindi rin sila nakakaya, tingnan na wala silang damit. Eh, makita mo yung kabayo, di ba, magsiping sa kapwa kabayong babae, normal lang, nakita natin, hindi naman nakakaya. Pero sa tao, iba, nakakaya. Dahil sa pagkain na yan, nagkaroon na ng, natin. Ngayon, tuloy natin kwento. Malaysia. Ang aklat ni Adan. Hindi Indonesia, Malaysia. Paghatol kina Adan, Ay, yan na. Eva at serpiente. Sumagot ang alahayam kay Adan at sinabi sa kanya, dahil dininig mo ang iyong asawa at hindi sumunod sa aking utos, sumpain ang lupa sa iyong mga gawa. Yan na. Naway gawin ninyo ito at hindi kayo magbubunga. Ito ay sisimul lamang ng mga tinik at tawag para sa iyo. Sa pamamagitan ng pawis ng iyong noo ay kakain ka ng tinapay. Kaya pala itong mga nagawang panlisan. Naway ikaw ay magkaroon ng maraming gustong hininga. Magpagal sa paggawa at ikaw ay magkaroon ng walang kapahingahan. Ikaw ay magugutom at ikaw ay hindi mabubusog. Ikaw ay maapektuhan ng kapahitan at ikaw ay hindi makakatikim ng tamis. Ikaw ay dudurugin ng init at magdaranas ng lamig. Ikaw ay maghihirap at ikaw ay hindi payayamanin. Kakain ka at hindi ka tataba. Magpapainit kayo sa apoy at hindi kayo maiinitan. Gagawin mo upang ibabad ang inyong sarili ng tubig at ito ay uurong. Itong punto na ito, Hindi payayamanin. hindi payayamanin. Ang mga seed of the woman o seed of Yahweh, hindi talaga yayaman. Pero makaraos lang. Ang yayaman, mga serpent seed yun. Mga anak ng fallen angel ang mga mayaman. Eh ngayon, ang mga tao gusto sa yayaman. Gusto ka pala, bilong ka sa serpent seed. Sabihin mo na, makatikim naman tayo ng kayamanan bago umalis sa lupa. Nako, yung panalita mo, halata na serpent seed ka. Anak ka ng fallen angel. Kasi tayo talaga, nandito talaga, sacrifice talaga. Yan talaga. Naalaala ko mula sa ministry ng simula ko, Kakain ka. puro di mabubusog, di tataba. Kakain naman akong kain, di ko nagtaba. No, di talaga tumaba, oh. Ikaw pala pasimula talaga, Adan eh. Tukma pala, ito Kain ng sure talaga to na seed bihira. of the woman at saka seed of Yahweh. Grabe ka. Oh, yan talaga. Huwag tayong mainggit sa mga tabatsoy. Maraming buntong hininga. Oh, maraming bukong. Puro na lang tayo, hininga nito. That's why na ganon, instead na ganon nangyayari, hindi pala tayo dapat malungkot. Ikakatuwa natin dahil dito natin malaman na talagang anak tayo ni Abba Yahweh before the foundation of the world. Grabe naman ako kumain, pero hindi talaga Hindi tatamba. tataba. O to, tuloy tayo sa kwento. O, basa. Yes, God. Ang mga hayop ay magsisibangon laban sa iyo. Ayan na. Manghihina ka dahil hindi mo sinunod ang aking mga Ayan na. utos. Babae, umarap ka sa akin.
Magsilang ka ng maraming sanggol, at kapag isilang mo ang mga ito, ay mawawalan ka ng pag-asa sa iyong buhay dahil sa mga paghihirap at pasakit. Ipapangako mo sa iyong sarili na kung sakaling maligtas ka mula sa mga paghihirap, ay hindi ka na babalik sa iyong asawa. Ngunit hahanapin mo pa rin siya. Ngunit ipanganak mo ang iyong mga supling sa kahirapan at bumalik ka na, may habag sa iyong asawa at siya ang mag-ahari sa iyo. Nang masabi niya ang lahat ng ito sa akin, nagalit siya ng gusto sa ahas at sinabi niya rito, ikaw din ay mapahamak at sumpain sa lahat ng hayop. Ito na ha. Kasi nagpagamit siya kay Gadriel eh. Ito na eh. Naway ipagkait sa iyo ang pagkain na dati mong kinain at ang lupa ay maging pagkain mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Lalakad ka sa iyong dibdib at sa iyong tiyan. Aalisin sa iyo ang iyong mga kamay at paa. Naway wala kang mga tainga at naway wala kahit isang paa ang matira para sa iyo. Hayaan ang mahalagang dadalhin ng aking anak sa lupa ang pumatos sa iyo dahil sa panlilinlang na ginamit mo sa panlilinlang kay Adan. Ngunit naway muli kang madurog at mabalik dahil sa kasamaan ng iyong puso. At ako'y maglalagay ng alitan sa pagitan mo at ng supling ng babae na aking binhi at sa iyong binhi ng mga nahulog na mga anghel na siyang dudurog sa iyong ulo at ikaw ay dudurog ng kaniyang sakong hanggang sa araw ng paghuhukom. Yung serpent seed, anak talaga ng fallen angel. Ang seed of the woman, anak ni Yahweh. Tapos biro mo ha, aalisin sa iyo ang iyong mga kamay at paa. May mga kamay at paa yung ahas. Ang original. Ngayon wala na. Lalakad siya, dibdib na niya, yung dibdib na. Ay yung tiyan. Oh. Ang lalakad siya, nagaganon na oh. Lupa? Lupa ang kinakain. Lupa na, alikabok, yung kinakain niya. Sa ibang mga hayop na maliliit, kinakain niya. Palaka, Oo. daga. Sarap siguro natin kinakain. Dati kumakain niya siya ng puno, bunga ng puno. So, yan ang parusa sa ahas. Ahas. Oh, kita mo ha? Detalyado, no? Wala sa Genesis to. Hanggang Konti lang pinasok si... Ito palang aklat ni Adan. Ito ang bahagi ng Genesis na kinuha lang nila. Halos lang yan eh, oh. Pero hindi ubos. Hindi nila inubos ang buong chapter. So, yung pagsulat ni Moses, kinuhaan lang ng portion ni Moses. Kasi si Moses ang sulat sa Genesis. Hindi na sinulat lahat kasi hahaba na masyado. May aklat na kasi, Oo. so yung kanya siya. Oo. So, yan ang nangyari. Pang-aklat pa naman pag... Kasi itong aklat na ito naman dala ni Enoch to eh, pababa. Oo. Parang yan lang doon siya ng klase. Tuloy. Ang aklat ni Adan. Panawagan ni Adan para sa awa. Ganito ang sinabi ng Alahayam, at inutusan niya kaming dalawa na paalisin sa paraiso. Nakiusap si Adan sa mga anghel at sinabi sa kanila, hintayin mo akong magsumamo sa Yahweh. Sino ang nakakaalam? Baka pagbigyan ako ni Yahweh ng kapatawaran sa aking nagawa at hindi ako lalabas ng paraiso. Pagkatapos ay hinintay kami ng mga anghel na magtanong. Nagsumamo si Adan sa Yahweh, nagsabi, Sinasamo ko sa iyo, Yahweh. Patawarin mo ako sa aking nagawa. Talaga. Kasi nagsabi sa akin na wag mo na kami palisin. Baka magsumama ako kay Yahweh, baka patawarin kami at hindi na palisin dito. Oo, yan. Okay, tuloy. Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh sa mga anghel,
Bakit kayo naghintay? Paalisin na ninyo si Adan sa paraiso. Nang magkagayoy ang mga anghel ay nagpatira pa sa lupa at sinabi sa kaniya na yumukod sa harap ni Yahweh. Ikaw ay matuwid, Yahweh, at ang iyong hatol ay matuwid. Lumingon ang Yahweh at sinabi kay Adan, huwag kang mananatili sa paraiso. Sumagot si Adan sa Yahweh at sinabi sa kanya, isinasamo ko sa iyo, Yahweh, bigyan mo ako ng puno ng buhay upang makakain ako bago ako umalis. Kaparinig siya makakain. Humihirit. Humihirit pa si So, Adan. pinalis para hindi na makakain. Humihirit pa sa Tree of Life. Makakain si Adan kasi hindi naman na nakakain sa Tree of Life. Lahat ng ano makakain pero sa Tree of Life hindi. Humihirit na bago sila alis. Nakakain na siya. Sabi ni Yahweh. Sabi ni Yahweh rito. Hindi na mamamatay pagka kumain. Oo. Sabi, bakit kayo naghintay? Paalisin na ninyo si Adan sa paraiso. Parang nag-uupa lang ng bahay Pag wala na pambayad. Bakits ka na, bakits. Bahay pinalalaya. Sabi ni Yahweh, kasi ang angel naman, awa din para sa kanila. Grabe talaga nangyari. Kasi nagpakaawa si Adan na Yan ang pagbigyan mo lahi kami, baka magbagong isip niya, patawarin kami. Oo. Pero ang angel, si Yahweh sabi, bakit kayo naghintay? Paalisin na ninyo si Adan. Tuloy. Baka makakain pa kasi noon eh. Ngayon, eto, nag-request siya pagkain, tuloy. Pagkatapos ay nagsalita ang Yahweh kay Adan at sinabi sa kanya, hindi ka kukuha ng anuman dito sa paraiso. Ako ay naglagay ng nagliligas sa mga kirubin at ng umiikot na tabak upang ilayo ito sa iyo. Baka matikman mo ito at maging walang kamatayan at maghambog ka na nagsasabi, hindi ako mamamatay magpakailanman. At gagawin mo ang pakikipaglaban na isinagawa ng kaaway laban sa iyo. Kung ikaw ay lalabas sa paraiso at ingatan mo ang iyong sarili mula sa bawat kasamaan, ikaw ay mamamatay. At pagkatapos ng kamatayan, ikaw ay babangon sa hinaharap na muling pagkabuhay. Kung magkagayon, sa katunayan, bibigyan kita ng puno ng buhay at ikaw ay magiging walang kamatayan magpakailanman. Tingnan mo tong portion na ito, ha? Yan ang Sabi niya, Oo. hindi ka kukuha ng anuman dito sa paraiso. Ako ay naglalagay ng maniningas Rubin. na mga kirubim at mga umiikot na tabak upang ilayo ito sa iyo. Baka matikman mo ito at maging walang kamatayan. O, di talaga mamatay sila pag makain na. At Hambog ka maghambog ka na nagsasabi na magsasabi, hindi ako mamamatay magpakailanman. At gawin mo ang pakikipaglaban na isinagawa ng kaaway laban sa iyo. Walang tigil na digmaan yung gagawin niya. So, yan ang ano, na hindi talaga niya pwede makain ng Tree of Okay. Life. Saka lang niya pwede kain pag ma-restore na siya Yes. dito. Gayon, Glory to Abaya. pero may bilin siya Abayahawa, ha? Pindin. Kung ikaw ay lalabas sa paraiso at ingatan mo ang iyong sarili mula sa bawat kasamaan. Ikaw ay Ingatan mo sa bawat. Ibig sabihin, iwas sa kasalanan, kasamaan. Ikaw ay mamamatay at pagkatapos ng kamatayan, ikaw ay babangon sa hinaharap at muling pagkabuhay. Kung magkagayon, sa katunayan, bibigyan kita ng puno ng buhay at ikaw ay magiging walang kamatayan magpakailanman. Pero ito ang diniin ni Yahweh, Yan. na ingatan mo ang iyong sarili mula sa bawat kasamaan. Pero ang iba lang kasi masyadong kumpiyansa. Sabi niya, once you are saved, still saved forever. Di naman mawala eh. Hindi na nag-ingat. Mali. Ang akala mo lang yan, ang pinangakuan dyan na eternal security, na once you are saved, still saved, yung nakinig at sumunod. Yes.
Kasi kailangan sumunod na ingatan ang kanyang sarili sa kasamaan, sa kasalanan. Ngayon, hindi ka naman nag-iingat, nilapitan mo pa ang kasamaan at na-enjoy ka pa sa kasamaan, sa kasalanan, Yan na. ay anak ka talaga ng fallen angel. Hindi ka katulad kay Adan na anak talaga ni Aba Yawa. So yan ang nangyayari. May rason pala na pinalaya sila sa Garden of Eden. Mm. Kasi kung hindi sila pinalayas, makakain sila ng yung kriyola nito. Pagkasalanan sila, hindi sila Makasalanan mamatay. Sila na hindi mamamatay. Kaya maghihiganti din ito si Adan doon sa Doon kay Gadriel. Gadriel. Digmaan sila, Magdidira na, Angel versus ano. Oo, walang katapusan yun. Oo. So, yun. Niloob ni Aba Yahawa na sila makidigma laban sa Oo. para sa atin. O, diba? Yun. Tuloy. Yung plano din ni Aba Yahawa. Ang aklat ni Adan. Pagpapatalsik. Nang sabihin ni Yahawa na iniutos niya na kami ay palayasin sa paraiso, at ang iyong ama ay umiyak sa harap ng mga anghel, ngunit sinabi nila sa kanya, ano ito o ano ang aming gagawin para sa iyo? Nakapag na nga Na ang nila. magkakayo'y sumagot sa kanila ang iyong ama. At sinabi sa kanila, narito, ako'y lalabas. Ngayon ay ipinamamanhi ko sa inyo na sa mismong sandali ng aking pag-alis sa paraiso, ay kumuha ako ng insinso mula sa paraiso upang kapag ako'y lumabas, ako'y maaaring mag-alay ng matamis na insenso, bango, at ang alahayam ay handang makinig sa akin. At pinahintulutan siya ng mga anghel at kumuha siya ng 4 na matamis na insenso na pabango. Nardo, saffron, tambo, Kanila. kanela. Iyon ang dinala ni Adan mula sa paraiso papunta sa lupa. Mm. Pang-alay, pang-ano niya pala Oh, pangalay na yun. Sumo. Binigyan ng binigyan. Nag-request pa sa Adan, oh. Yun, binigyan na lang, pumayag mga anghel. Oh, na yung nardo, ano yun, ipabango yun eh. Oo. Mabango yung nardo. Para yun eh. pag-alay niya sa prayer niya kay Aba Yahawa. Tambo at Oh, kanila. ngayon, ang question dito ngayon, Yan. sino ang nagtanim ng tree of knowledge, good and evil sa Garden of Eden? Hindi naman si Yahawa. Dahil wala ay gilagay doon sa Book of Genesis na doctorated. Pero dito, Genesis to ha, chapter 2, verse 1. Original to na Genesis. Oh, basa. Yan. Genesis chapter 2, verse 9. Mhm. At pinatubo ni Yahawa lahayam sa lupa ang bawat punong kasiyasiya sa mata at mabuting kainin. At ang punong kahoy ng buhay sa halamanan at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama na itinanim ng anghel na si Samael. Oh, yan. Malinaw po mga rinnan. Bero mo ha. Kasi ito yung question namin sa professor namin sa Bible School noon. Sabi ko, sir, bakit naglagay pa si Aba Yahawa? Aba Yahawa nang babanggitin natin na kasi yung pangalan doon, pangalan pa ng Pauline Angel binabanggit namin eh. Yan, Bible. Na bakit naglagay pa siya doon? Na yun ang sanggit niya nag-iibang nakakain na napalaya sila sa Garden of Eden at nagkasala sila. Eh, sino ba ang nagtanim doon? Wala namang mabasa natin sino natin, basta nandoon na, natanim na lahat. Tinanim ni Aba Yahawa. Sabi niya, huwag na niyo ungkatin yan. Kasi wala din Basta nagkasala sila kinain. Wala din kasi alam. Oh, wala kasing alam. Ngayon, dito sa original Yeah. Bible, Paleo Hebrew, original to, Genesis chapter 2, verse 9. Kasi sinabi talaga ni prophecy ni Enoch, na meron talagang taong magta-translate sa original, sa lingwahe na maintindihan. Yaman eh. At ito na Tagalog na lingwahe, sa English. Na nagtanim talaga yung angel na ang pangalan ay Samael. Sama talaga yan. Siya pala ang Samael. nagtanim. Kasi hindi naman pwedeng naglagay si Aba Yahawa ng punong kahoy nga nagbigay ng kalaman mabuti pag makain. Sino sisihin doon? Di siya. Siya Dahil pa eh. bakit naglagay pa siya? Oo. Oh, kung wala yun, hindi sana magkasala siya ng si iba. Oh.
So, dahil hindi pala siya ang nagtanim, sumisingit itong mga fallen angel nito eh. Alam nila yan. nagdudulo. Alam nila yan. Oo. Oo. Talay. Ang aklat ni Adan, pagtuklas ng pagpapatalsik. At nangyari, nang si Adan ay lumabas sa paraiso, kasama ang kanyang kasawang si Eva, sila ay lumabas sa silangang bahagi ng paraiso. At si Adan ay doon tumira sa yungib ng kayamanan. Silang dalawa ay pumasok nito at nanirahan doon ng 7 araw. Pareho silang umiyak sa masagalang luha dahil pinanghinayangan nila ang mga tirahan ng kaharian kung saan sila pinalayas. At pagkatapos ng 7 araw, sila ay nagutom at naghanap ng makakain. Sinabi ni Eva kay Adan, Adawan, bumangon ka at humayo ka. Maghanap ka ng pagkain para sa akin upang tayo ay makakain. Habang naghihintay, natanggapin tayo ni Yahweh na ibalik sa paraiso. Umasa pa sila, babalik sa paraiso eh. Nagutom sila after 7 days. Saan sila napunta? Ang anong lugar yung napuntahan nila? Yungib ng kayamanan. Na anong lugar yun? Anong address yan? Yungib ng Saan kayamanan. tong banda? Ayun doon sa taas po. At si Adan at dooy tumira sa yungib ng kayamanan. Ito. Ito. Ah. Ayun o. Lumabas sa silangang bahagi ng paraiso. Nasa silangan, sa is. Anong bansa ngayon ang silangan? Yan ang ano. Ang bansa dati ay Oper. Ngayon, naging bansang Pilipinas. Marika tapos naging Pilipinas. Marika at Pilipinas. Ayan, lumabas sa silangang bahagi ng paraiso. ng paraiso. So walang duda, At si Adan. naalala ko yung mga remnant Hebrew Israelites sa India. Sabi niya, Kaya boy, pag mai-release ng kayamanan nyo dyan, sa offer, bahagian naman kami ng pagpapala, blessing. Kasi nandito daw talaga ang blessing pagdating ng panahon. Napansin mo yung ginawa ni Prince Jem? Bumaba yung Kingdom of Yahweh, doon sa offer, lumapag sa bansang offer, na pinostan niya. Nakita ba ninyo? Ang ganda pa naman pagkagawa, Sabi ni Pastora Meldy, Kal halal aba Yahweh. Ganda pagkano. Sabi ko, sino gumawa? Yung anak mo. Pero sabi niya, ako ang nagdidirect. Ganda. Pinasa ko sa taga-India ng mga tuwang-tuwa sila doon sa offer. Nandoon na, namamasid lang si Pajala. Membro din siya sa GC doon eh. Nakakatuwa. So, umaasa rin ang mga tribe of living daw sila doon sa India. Mga dating yan mga Bumba yan mga Indonesian yan dati. Oo. Kasama sila sa tatlong tribo ni Judah. Umaasa sila na ambunan daw natin blessing pagdating ng panahon na mag-release. Sobrang hirap din ang India. That's why nakikipag-close sila. Nagkaroon ng parang nagmi-meeting na tama-tama doon ako kila Boy. Binuksan ko. Boy, kita ni Boy saan yan? Mga Bombay to. Kita ko kay Angie, Kita, nagmi-meeting niya. Hello, how are you? How? At isa kita ni Boy na may mga kasama ko sa GC sa international. Ako lang. Kaming dalawa lang ni Sabadya lang sinali doon. Silang kabasa gula. Yung iba. Kami lang dalawa ni Sabadya nakasali sa Pilipinas. Kaya nalungkot sa Sabadya tinalsik siya dito sa GC natin sa Pilipinas. Yabang kasi.
Okay. Nanood nyo ha. Manood kayo ha. Nakita nyo yung yabang niya no? Sa Badyala. Tuloy. Sumagot si Adan at sinabi sa kanya, Hindi, hindi. Huwag mong banggitin ang bagay na ito. Baka magpadala ang alahayam ng panibagong hatol sa atin. Teka, sandali. Parang na-shortcut yata to ha. Ayun. Ayan. Ito ba yan? Yun po. Ito Yan ang lang. kasunod. Kasama to karugtong, no? Sige. Din yun yata yung isa pang kasunod. Ha? Yun yata. Yan. Yung umikot yan eh. Ayan. Kanya dadalhin, ibalik sa paraiso. Di ba tapos na ito ng basa? Diba? Diyan. Sige, sige. At si Adan ay bumangon pagkaraan ng 7 araw Ayan na. at lumibot sa ibabaw ng lupa. At hindi siya nakasumpong ng anumang pagkain na gaya ng kanilang kinakain sa paraiso. Sumagot si Adan kay Eva at sinabi sa kanya, Mamamatay tayo sa isang kamatayan. Sinabi ni Eva kay Adan, kung ako ay mapapatay, sana ay tanggapin ka ng alahaya pabalik sa paraiso. Aba. Sumagot si Adan kay Eva at sinabi sa kanya, Dahil sa akin, ang isang malaking galit ay namamalagi laban sa lahat ng nilalang. Gayunpaman, hindi ko alam ito, kung ito ay dahil sa akin o dahil sa iyo. Sumagot si Eva kay Adan, Aking adawan, kung sa tingin mo ay nakabubuti sa iyo, ay patayin mo ako upang ako ay mapuksa sa paningin ni Alahayam at sa kanyang mga anghel, upang ang galit ng Alahayam sa iyo ay matigil. At mangyari ay kaniyang dadalhin ka pabalik sa paraiso. Yan. Nag-away na yung dalawa. Yan, nag-usap na yung dalawa ha. Gusto ni, patayin mo na ako. Ano sagot ni Adan? Sumagot si Adan at sinabi sa kanya, Hindi, hindi. Huwag mong banggitin ang bagay na ito. Baka magpadala ang alahayam ng panibagong hatol sa atin dahil sa pagpatay. Paano ko itataas ang aking kamay at pahirapan ang aking sariling laman? Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Eva, Umangon ka, sabay tayong maghanap ng gulay. At sila ay hindi nakatagpo ng anuman na may lasa gaya ng bunga ng punong kahoy na nasa paraiso. At sinabi sa kanya ni Eva, Nilikha iyon ng alahayam para sa mga ligaw na hayop upang makakuha ng kanilang pagkain. Ngunit ang ating pagkain ay iyong nabubuhay ang mga anghel. Ngayon, halika, at tayo ay magsisi sa loob ng 40 araw. 40 araw, upang tayo ay kaawaan ni Yahawa, at pagkatapos ay bigyan tayo ng mas mabuting pagkain kaysa sa mga hayop, upang tayo ay maging katulad nila. So, yung gulay, yung pareho na sa pagkain ng hayop. Sa Bisaya ba, mga sagbot? Pagkain pala dati ng hayop yan, oh. Wala na pala. Oh. Ay, wala na. Wala na. So, ito na ngayon. Tay. Sige, Pastor, ikaw ang ano. Walay kuya mo. Bukaon tagutan. Oo. Ayan. So, mga rimnan, alam na ninyo ang dahilan kung bakit ganito ang ating naging kalagayan sa buhay. Gawa ng kailangan talagang maranasan ito natin dahil sa pagkahulog sa pagkakasala ng mga magulang. Pero nagpapasalamat ako kay Abay Hawa dahil sa katotohanan na ito na ang aklat ni Adan na hindi tinatanggap sa Babylonian Bible at ayaw ng maraming mga pastor dahil sinabi ng Vatican na hindi ito kasama sa biblical na mga aklat. Mali po kayo dahil nililang po tayo sa katotohanan para hindi po natin malaman kung ano pa talaga ang eksaktong nangyari sa Garden of Eden. Yan lang po ang ating natuklasan ngayon at isang bahagi pa po ng aklat ni Adan o isang bahagi lang ito ng aklat ni Adan
yan ang ating napag-aaralan at marami pang mga kasunod. Subaybayan po ninyo ang channel na ito dahil mas marami kayong matutuklasan katulad po namin. Ako, naaalala ko, Pastor, noon, simula ko sa ministry, payat lang talaga ko tulad sa iyo. Minsan payat pa ko sa iyo eh. Dito lang kung medyo tumaba yung nagkaedad na, naging senior citizen na. Payat talaga ko, puno sa ministry. Yun pala sinabi. Yung mga elect, yung mga pinili, hindi talaga yayaman. Hirap talaga. Ang yayaman, yung mga hindi elect, mga anak ng fallen angel. That's why, huwag na tayong mag-asa ng yayaman. Basta makaraos lang, matustusan lang ang pangailangan. Enough. Kasi ang ating kayamanan nasa langit eh. Oo. Lagi na. Oo. Sige. Si Pastora, Lagos Tatay. So sa ating po mga kababayan, nanonood ngayon sa YouTube channel, shout out po sa ating lahat. So totoo nga po na napakahalaga na matuklasan po natin ang mga aklat na ito na kagaya ng book ni Adan, na kung saan ito ay mga nakatagong aklat. Sapagkat dito pala natin malalaman at lubos na maunawaan ang mga katanungan na nasa ating isipan na parang napakahirap mabigyan ng kasagutan. So kapag pinag-aralan po natin ito, tinuklas natin, binasa natin, dito lang natin lubos na maunawaan kung ano yung nakasulat doon sa 66 books na dati nating pinag-aaralan. So, patuloy lang po kayo sa pakikinig, pagsubaybay sa YouTube channel na ito upang sabay-sabay po nating matutunan ang mga bagay na dapat pa nating matutunan. Okay. Closing prayer tayo, Pastor Richard. Once again, let's pray, everyone. We glorify you, Abba Yahweh, na aming alahayam sa iyo ang karangalan at kapurian sa hapong ito. Sa mga aklat ni Adan na muli po na i-reveal sa amin, na ayaw ipaaral ng maraming mga leader ng reliyon. Ikaw na siyang nagsimula ng lahat, pinupuri ka namin dahil ikaw ang nag-reveal nito. Ang katotohanan na sinabi mo sa aklat ni Juan, na kung ang katotohanan ay nasa amin, ang katotohanan na magpapalaya sa amin, sa kalikuan at sa kamangmangan. Nagpaparangal kami sa iyo, aming dakilang Yahweh, sapagkat inihayag mo sa amin ang mga lihim na ito. Patuloy pong magamit ito sa bawat isa, lalo na sa mga remnant na hindi nila alam ang kanilang identity bilang mga Hebrew-Israelite dahil sa nangyaring pagkawatak-watak ng napakaraming lahi ni Israel. Pero pinupuri ka namin dahil muling naibalik ang katotohanan ito. Ito'y magagamit upang matuklasan ng lahat ng remnant ang kanilang identity at patuloy na mahayag ang banal at dakila mong pangalan ng nagsimula at paglikha ng langit at lupa ayon sa iyong pangako. Sinasamba ka namin sa pamamagitan ni Mashiach Yahushai. Pagpalain mo ang lahat ng mga nagsisiibig sa iyo mula ngayon at hanggang sa iyong muling pagparito, Yahushai. Muli, purihin ka aming Yahweh sa pamamagitan ni Mashiach Yahushai at ng banal na raw kakadas. Iyaman. Mga viewer natin sa YouTube channel, sa talakayang ito, thank you for your watching. At mag-likes kayo, mag-subscribe, mag-comment kayo para malaman namin kung ano ang comment ninyo at sasagutin namin. So, para madagdagan pa ang kalaman, ay direkta namin sasagutin sa inyo ang mga katanungan ninyo. Salamat po sa inyo, mga viewer namin sa YouTube channel worldwide. Alahayam Barakatam. Shalom. Abba Yahweh, Isya Yahweh Asay, ang may likha ng ating buhay. Abba Yahweh.